para in preparation for the coming of Christ, makikita po natin dito. Okay. Mission accomplished. Yan. Okay. Alam na po natin, hindi tayo yan. Si Paul yan, si Pablo po yan. Okay. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Ako ay aalay na dumating na ang oras ng papanaw po sa buhay ito. Puso-puso na akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat ko takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukong ang magpupulong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mga nananabi sa muling niyang pagpangito. Ang sabi po ni Pablo dito, ganda ng pahabol ni Pablo dito, at the last verse, sabi niya po dito, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng nananabi sa muli niyang pagparito. Those who love Jesus appearing into them. So, kung mapapansin po natin, napakaganda po nito, no? Para sa tayo rin po ma-inspire na kailangan tayo tumagat din po dito itutong ng corona na ito. Yung ground of salvation. Okay. For the greatest missionary of all time. Kilala natin si Pablo. Si Pablo talaga puspusan po talaga siya nagtrabaho para sa Panginoon. You don't mind anything around him. At ang pinag-usa niya po dito ay yung talagang purpose ng Lord ng pagkatawag at pagkahiram sa Kanya. At ito po yung mahimit po na hindi na po natin makita karaniwan sa mga Kristiyano po ngayon. Aminin po natin yung katotohanan. Na sa panahon po natin ngayon, medyo easy-go-lucky na lamang po mga Kristiyano ngayon basta they get aware of what they're doing or what the calling of God into them. Kaya ang hirap po natin pagbasihan po talaga na tayo po talaga magkaroon ng assurance to have this crown of glory or crown of salvation. Now, ito po si Pablo, isa po magandang ehemplo po ito sa lahat ng mga Kristiyano to inspire us again na tayo po magbigay ng buhay po sa Panginoon. Kasi napaka-less of people na lang, less of Christians today are willing to give up everything on them for the glory of Christ Jesus. At yan po yung hinahanap din po sa atin sa panahon po natin. Kaya kung mapapansin po natin, marami ang tinawag po, konti ang nagpaunlak. So, kung titignan po din natin dito, marami pong gustong makikot sa Panginoon, pero iilan lamang po talaga yung nag-iiwan ng kanilang buhay para sa Panginoon. Testifying before government leaders, pansin po natin, ito po yung mga journey po ni Paul sa kanyang pagiging missionary. Siya po yung nagpatotoo sa mga pinuno ng gobyerno, planting churches everywhere, kung saan-saan po siya nagtatayo po ng mga simbahan para po magpag-convert o magpag-transform ng mga mananampalataya kay Kristo, taking the gospel to Europe. At isa pa po ito sa pinakamabigat na ginawa niya po, no? Na ipinamahagi niya rin po yung mabuting balita sa Europa na kung saan alam po natin na ito po lugar na ito ay hindi rin po sako ng mga Hudyo at ito po ay sabihin natin na walang mananampalataya kaya pinasok niya pa rin po ito. Paul reaches the end of the trail. Pinakita niya po dito, ipinahayag din niya po dito na about his work into God. He knows his work is done. Pinakita niya po dito na malapit na po magtapos yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi para believe up sa paglilingkod niya, kundi nandun na siya sa hagdanan na kung saan pumuli na siya ng Panginoon. Kumbaga parang siguro parang gusto na siya pagpahingin ng Panginoon at isama na po doon sa kalwalatian ng Diyos. Yun yung magandang ending. At hindi po yung ending na parang nagsawa ka lang sa paglilingkod mo, nag-iis ka lang, nawalan ka lang ng gana. Hindi po ganito po yung kay Pablo, no? Yung kay Pablo po talagang tinapos niya yung hangganan ng kanyang paglilingkod. He tells Timothy how he feels. At ang pinakamaganda po dito, yung pakiramdam po ni Pablo, share niya po dito kay Timoteo bilang kanyang estudyante. Para mas ganun ma-inspire po ito si Timoteo na ganoon din ang kanyang gawin sa paglilingkod sa Panginoon sa Kristo. At alam niyo po ba, let us all be inspired with Paul. Dahil kung hindi si Pablo ang magiging inspirasyon din po natin o mga alagad, ang hindi po ang mga ito ang naging inspirasyon po natin sa paglilingkod. It may be end of our journey in our service to God
baka hindi po maging maganda. At pinakita po sa atin dito ni Pablo na ang dapat na maging hangganan po natin, yung hangganan ng hahantong sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pinakita niya po dito tayo masaya siya hanggang sa huli. Na kahit alam niya na mamamatay na siya, alam niya na uli na siya, masaya pa rin po siya sa paglilingkod niya. Hindi niya iniwan yung kanyang paglilingkod na mayroong kalungkutan, kundi sa kabila po ng kanyang katapusan sa mundo ito, nandun pa rin yung galak niya at hindi siya nagsisi o hindi siya napagod o hindi siya nakaramdam na kahit na anuman na negatibo doon sa kanyang mga ginawa para kay Kristo. At yan po yung dapat na tayo rin po maramdaman po natin. No? Also ready to depart. Are you ready to depart? Kung tayo po yung tatanungin, nakahanda po ba tayo na isanin na itong mundo na ito? Siguro marami po sa atin medyo nandun pa rin po yung fear of death. Natatakot pa rin po tayo na lumisan sa mga iba dahil hindi po tayo sigurado kung saan tayo talaga mapupunta. But if we are already sure and have the assurance of salvation with Christ, siguro ikaw din po mismo masaya ka, no? At hindi ka siguro matatakot na ayaw pa mamatay, ayaw pa mawala dito sa mundo nito. Siguro kung alam mo na talaga ang direksyon ng iyong kaluluwa ay kay Kristo, baka magpaalam ka sa congregation mo at sasabihin mo, kayo na ang bahala dito sa pagkatapos ay makikipagtagpo na sa ating manlilitas. Ang sama ko, no? Pagkakaroon po narinig po, hindi po kayo parang natigong pa lang dahil sa karamdaman. Natigong pa lang dahil sa aksidente. Natigong pa lang po dahil sa mga virus. Parang ang hirap po talaga ng maramdaman yung kadalahan po doon. Pero kung ang kadalahan mo dahil natapos mo yung takbuhin mo, na paglilingkod mo sa Panginoon Jesucristo, ang sarap ang pakinggan mo dahil alam mo na dadaling ka na ng Diyos doon sa kanyang kaharian. 2 Timothy chapter 4, verse 6, sapagkat dumating na ang panahon na papanaw ko sa buhay na ito, ako'y gusto ng isang handog na ibinubuhos sa dambana. Sabi ko sa English dito, for I am already being poured out like a drink offering. Parang ibubuhos siya. Katulad po kay Christ. Diba? When he was there on the cross, dumaloy po ng kanyang dugo para laganapan po ang lahat ng mga makasalanan. Kaya kung makapasin po natin dito, sabi ni Pablo dito, para ang gusto ng isang handog na ipinubuhos sa dambana. Para siyang inahandog na. Kung minsan parang hindi po natin makita po ito, tayo mismo na naiisip na pa natin na kapag ako'y handog, magiging magandang handog kaya ako. Hello? Kasi may mga kagaikan, hinandog ka ba? Magiging handog ka kaya na masabyo? O magandang handog o mabarong handog ka kaya? Meron po mga meron na training ako. Ayun ako. Parang hindi yata ako magiging magandang handog. Kasi sa maraming bagay na kung naaalalahanin po natin pagdating sa Panginoon, ang dami po natin pagkukulang. Unlike po ito si Paul, yung talaga naging journey niya sa paglilingkod po talaga, sa talagang grabe po talaga. At masasabi po natin na talagang hindi talaga siya umayaw. Hindi siya sumuko. Nakala yung mga bagay na dumating po sa kanyang harapan, sa kanyang paglilingkod, hindi niya inatras ang tulog ito. Kaya, para maging mabagong handog po tayo pagdating sa Panginoon, kailangan hindi tayo umatras. At lagi po natin ipaglaban si Kristo sa buhay po natin. Always not always be ready. Katulad po natin. Huwag po tayo mag-alala, dumating po kay Pablo po ito, na hindi sila na pagkakataon ready po ito si Pablo. He had been religious but not ready. Kasi minsan po, siya po yung naglingkod bilang reliyosong tao doon sa isang sekta na kung saan nire-respeto po ng araw na yun. At yun po yung sekta ng mga Pariseyo na kung saan kinakatakutan, they are very strict at hindi po talaga basta-basta binibiro. Ano po saan panahon po natin biro? Yung ating paglilingkod po ngayon, isa parang binibiro na lamang po natin
Parang nga po yung sinasabi ko sa inyo na happy ko natin na lang po tayo. Judge po tayo. Happy-happy na lang. And then wala na po yung observance po natin pagdating po sa holiness of God, the strictness of the law of God. Parang hindi na po natin na kung parang inaalala ito mga bagay nito na napakahalaga sa buhay po natin. Kaya nga, ito si Pablo, ang sabi ko always been ready. Katulad din po natin, he had been sincere but not ready. Kung minsan, di ba, sinasabi po natin, ako sa puso ko, pagsamba sa Panginoon, para sa puso ko, ang paglilingkod sa Panginoon. Pero, minsan, hindi pa rin po tayo handa. Dahil kapag minsan may mga bagay na pinagawa sa atin ng Panginoon, we're too ready to do it. Hindi pa rin tayo handa na gawin po yun. Pero ano po ba dapat talaga? Katulad po ni Pablo, maging basihan po natin dito paano po talaga tayo maghahanda para po, dahil sa ganoon, dumating man ito panahon na ito, tayo po lumisan sa pagod ito, hindi tayo matatakot na ito. I know that this time, itong oras na ito, alam ko takot ka. Amen. Ano yung natanong mo ngayon? Alam ko takot ka pa mamatay. Meron ba ito hindi na takot mamatay? Ha? Ano mo, halos lang tayo, takot pa tayo mamatay kasi medyo may something pa eh. May something pa eh, no? At hindi natin maitatagin po ito tayo sa wala kayo, Lord. Nagkakaw ko na magsisihan po Lord ng mga bagay na ito. At yun po yung kumagay, pray natin sa Lord eh. Alam mo, ang pinakamaganda dyan, kung meron ko pag gano'n, ayusin mo na yun. Kasi this is the right time and the perfect time that we need to get ready. Para sa gano'n, lalo na ngayon, hindi lang yung pag-visa po natin sa pagtunan ito ang kinakatakutan natin, kundi baka dumating na ang Panginoon, hindi tayo nakahanda, medyo agilid pa tayo. Faith in Christ made him ready. Ito ang pinakamaganda doon. Kung may pananampalataya na gawin mo ng totoo. Mas totoo naman yung pananampalataya mo yan sa ito. Pero kung hindi po nasasapatan ito pananampalataya mo, nang talagang pagtitiwala sa ating Panginoon sa Kristo, hindi pa ito magiging genuine yung ating pananampalataya. Okay, pakinggan niyo po mabuti po ito. Faith in Christ made us ready to proclaim the good news to all. This is how we are ready. Ganito po, naging ready po itong si Pablo. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, hindi siya pagigil na iproklama. Yung mabuting palitan ng kaligtasan, hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng tao. Kaya kung mapapansin natin ba, sa tinatagpo po ito si Pablo, para lamang po i-share niya yung mabuting balita para magkaroon ng kaligtasan na lahat. At alam niyo, minsan tayo ginahanda natin yung sarili lang natin. Yung kaya naman naman po natin, gusto na rin maligtas, pero natin mga mag-anak, hindi natin mapahagian ng kaligtasan. Kaya alam niyo, si Pablo po, si Pablo, ginagawa niya po dito. Dati, kumikitin siya ng buhay ng mga pananampalataya. Pero kung siya'y nagkaroon ng pananampalataya kung sa Kristo, upon encountering the presence of the Holy God, ano nangyari po dito? Yung pananampalataya na yun, pindaw niyo, inoverflow niya sa mga tao na makakaharap niya. At alam niyo mga magaling sa Panginoon, this is how we are ready. Sa ganitong pagkakataon, magiging handa po tayo. Kapag ang isang tao nagdiligtas, ang ibig sabihin niya, kasama ni Jesus siya. Kaya kapag ikaw na pakialam sa mga kaluluwa, ibig sabihin niya, hindi ka kaisa kay Jesus. Lalo na not selfish. Ang sabi ng Panginoon, ang sinumamaligtas sa kanyang sariling buhay, siyang mawawalan nito. Pero alam niyo, in the heart of our faith in Christ Jesus, yun yung magkakaroon sa iyo para maging mahalaga rin sa inyo, ayaw ba na tabi-bari mo, mga kamag-anak mo, o mga tao sa paligid mo. At yun yung isang bagay na naglalagay sa atin para maging handa tayo. Si Pablo kasi pinakita niya po dito, yung katapatan niya sa pananampalataya, yung pagiging tapat niya sa Panginoon sa Kristo, hindi lamang basta share niya yung words of God, kundi ipinakita niya sa tao na kahit maghihirapay siya, kahit bubuli siya, kahit siya po ay tumanggap ng pahusa sa mga kaaway, hindi niya alintanan yung because of this real faith. At alam niyo, kapag tayo meron po tayo pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo kailanman tutulong o aatras sa labanan. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, yung faith natin nakikipaglaban yan. Kaya saan? Sa mga bagay na kung saan hindi po maglalagay sa atin sa kaligtasan. Yun po yung pakikipag-battle po dito, pakikipag-digman po dito ni Pablo.
yung kanyang pananampalataya, naging sandata niya po yan para makapanatili siya sa Panginoon. Sabi po ng Matthew 1, chapter 9, verse 26 to 31. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sumikap niya mapabilang sa mga alagad. Ngunit sila lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaginawa ng isa na siyang alagad. Di ba? Alam naman po nila, kilala nila si Pablo. Pumapatay po talaga ng mga Kristiyano doon, kaya ilan si Pablo doon. Subalit nila siya ni Bernabé sa mga apostol at isinayalaysay nito sa kanila kung paano napakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta Damascus. Sinabi ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damascus si Saulo sa pangalan ni Jesus. Tingnan niyo po yan, ha? Nagkaroon ng twisting yung buhay niya. When out of his faith, then he has faith. Sa pamamagitan po ng pananampalataya niya, when he accept Jesus, pinakita niya po dito yung pagkakaiba. Ngayon, kapatid sa Panginoon, ganito niya. Kailangan sa pagtanggap po natin sa Panginoon sa Kristo, magkaroon po tayo ng tinatawag na twisting or changing. Yung pagpapalag po ng buhay po natin, na kung saan, dati po tayong umaalipusta ng mga mananampalataya. Pero this moment, dahil tayo mananampalataya ni Kristo, tayo ngayon yung nagbabahagi na sa pananampalataya, mayroon tayo kaligtasan kay Kristo. Kaya kung mapapansin po natin dito, si Pablo ginagatakot na dati dahil pumapatay. Ngayon naman, natatakot na ang demonyo sa kanya dahil siya ay bubuhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon ko, dahil kinakatakot ang panangkabing bahay mo dahil mapahirap tuwi ka, dapat ngayon kinakatakutan ka ng demonyo dahil nagbibigay ka ng magandang kapulihan sa mga tao. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito yung bagay na makikita po natin na pagbabago sa tuwing po natin. Now, another thing na pinakita po sa atin ni Pablo po dito, it's the assurance of salvation made him ready. Yung assurance, yung kasiguraduhan ng kaligtasan, yun yung parang nagsasabi sa kanya na is getting ready. Na every moment na kahit permission ng Panginoon, handa na po siya. Kaya na, alam niyo, minsan, ito po yung nakakatakot sa lahat eh. Kaya na nakakatakot mamatay kapag hindi mo sigurado maliligtas ka. Pero kung alam mo naman, na yung bagay na ginawa mo talaga ay gusto pagdating sa Panginoon, hindi ka matatakot eh. Alam mo na yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na tayo mo ay muling pagbuhayin kung tayo'y mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga kung minsan, dahil nga tayo mismo, doon na tayo sa pananampalataya natin. Ang sabi mo, sino ang sumasampalataya sa kanya kahit mamatay ay muling pagbuhayin? Kapatid sa Panginoon, bakit ka matatakot? Why? Because you have a fear in that? No! Alam niyo, yung tao na mamatay naman talaga yan eh. Kaya tayo natatakot kasi alam natin na kapag hindi totoo yung pananampalataya natin, alam natin kung saan tayo magpilitin. And you know, if we know that our life is over there in heaven, hindi naman nakatakot. And moment, Lord, pwede mo akong pulil. Basta niya na pupunta sa mahalian mo. Pero kung doon ako sa impyerno, mapupunta ako mamatay. Bigyan na lang ako. Amen? So kaya nga, ini-enhance natin dito yung ating pananampalataya sa Panginoon. Ginagawa natin talagang real our faith in Christ Jesus. Hindi natin binibiro yung pananampalataya na yun. We keep on relying in our faith in Christ at sila na pagkakataon, we acknowledge Him. Ay, mga kapatid sa Panginoon, ano ito? Assurance of salvation ito. Tingnan po natin. Sabi po ng Pilipos, chapter 1, verse 21 to 23, sapagkat para sa amin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang sapagkat marami pa ako'y magagawa mabubuting bagay, hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagkatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundo ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalo mabuti. Tingnan niyo po ito. Sino po ba naman na matatakot kung ganito ang kalagayan? Sa mamatayan sa mabuhay po ito si Pablo, maganda ang kanyang kakahantungan.
Kapatid sa Panginoon, kung ganito po ang kalagayan po natin, nagkabuhay ka dito dahil may pakinabang ka kay Kristo at mamamatay ka dahil si Kristo yung iyong makakasama pagdating ng araw, sino magkakaroon ng takot sa pamatayan? So, ang ibig sabihin na there is already assurance. Ngayon kapatid, kung wala nang ginagawa for the glory of God, nabubuhay ka sa mundang ito, ay ngayon bakit ka matakot sa kamatayan? Dahil may susunod na second death na naghihintay sa atin. If we have no assurance of salvation, dapat ka matakot. Ngayon, kapatid sa Panginoon, katulad ni Pablo, sabi niya gano'n, kung ako'y mananatiling buhay. Verse 19, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa ako magagawang mabubuting bagay, hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. So, ibig sabihin, yung buhay niya'y magiging pakinabang pa kay Kristo. Bakit? Alam niyo, ang daming tao ang nakikinabang sa kanya para maligtas. So, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung halimbawa ikaw, maraming tao ang naligtas mo sa mundo ito, wala kang dapat nagkatakot. Pero, kung ikaw napabuhay ka sa mundo ito, maraming kang naawan, maraming galit sa iyo, maraming inis sa iyo, maraming kang dinaya, dapat ka matakot. Kaya nga ang pananampalataya po natin naglalagay po sa atin at nagtutulak sa atin para gumawa sa kapakinabangan ng ating Panginoon Hesus Kristo. And that is how we will think. Yun yung naglalagay sa atin para maging ready po tayo. At hindi tayo signal ng takot pag tayo po ay lumisan sa mundo ito. Kaya mga kapatid sa Panginoon, the real faith in Christ Jesus gumagawa at nagiging pakinabang sa Panginoon. Hindi lang tayo gumagawa para sa sarili natin. Hindi lang tayo ginagawa para po sa kapakanalan ng pamilya natin, kundi gumagawa po tayo sa kapakanalan at kaligtasan ng maraming tao. Kaya nga kapatid sa Panginoon, kung meron ka mga kakilala na rin, dahil po sa Panginoon. Huwag mo hahayaan na mawala sila sa Panginoon dahil yan ang pakinabang ni Kristo sa buhay ko. Ito yung pakinabang ng Diyos kung bakit tayo iniligtas ng Lord. Kasi gusto niya, in behalf of our life, in behalf of this body, tayo rin po ang makapagligtas ng maraming kaluluwan. Hindi lamang sarili mo. Kaya nga gusto ko na malaman ko ninyo dito, katulad ni Pablo, napabuhay siya ng mundo sa mundo ito nang may pakinabang kay Hesus Kristo. Hindi lang basta pakinabang, kundi malaking pakinabang sa mga tao. Kaya nga, sino po yung matatakot kung ganito ang ating pakinabang? Hindi pakinabang sa sarili, hindi pakinabang sa pamilya, kundi pakinabang sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya tandaan po natin, the real faith in Christ make us to be very useful into others. Yung buhay mo ito, pag meron ka totoo pananampalataya, nagiging kagabit-gabit ka sa Panginoon sa Kristo. Kasi alam nyo, no other way to get ready. Walang ipagkagay na paghahanda po natin para sa ating pagtisan. Kaya nga napakahalaga po na tayo po lahat, mayroon tayo nadadala at naliligtas sa Panginoon. Kung mga kapatid sa Panginoon, kung tatanungin na, tingin ko yung dito. Yung iba nagmumuni-muni na eh. Lumilipat na yung isipan nila sa mga bagay. Eh, tingin mo yung dito. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung gusto mo talaga maging handa ka, ito yung bagay na magiging pamamalisan po natin, katulad po ni Pablo. Ang tanong po dito, paano tayo magiging katulad ni Pablo kung tayo yung walang malasakit sa kaluluwa? Halimbawa, meron ka mga mahal sa buhay. Asan sila? Meron mga kaibigan na nasaan ka, asan sila? Isa yun sa mga bagay na dapat na maging pakinabang ni Jesus sa buhay mo. Para pagdating po ng araw, talagang tayo po nagiging handa at hindi tayo matatakot sa anumang bagay na magaganap sa buhay po natin. Dalawang 4 verse 12, sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sa pagkatulang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tignan po yan, ha? We know that Jesus is the source of our salvation, but still yet, wala tayo sa kanya. Bakit? We know Christ Jesus, pero hindi nagpafunction yung buhay natin according to sa kalooban niya. And supposed to be, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if you believe in Christ Jesus, mangyari pala kanya ka sa lahat ng bagay na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao na nakabigay kay Kristo. Kaya lang hindi tayo naniniwala doon eh. Kaya nga yung faith po natin ay
hindi talaga totoong nagpa-function. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo po ito. If you have faith in Christ Jesus, dapat lagi ka nakabigay kay Christ. Dapat sa kanya na lagi umangasa. Dapat lahat ng bagay na ginagawa mo ay nakahangin sa Panginoon mo sa Kristo. Dahil alam mo na siya yung lahat ng pinagagalingan na lahat ng bagay sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang dami kong kilala Kristiyano pero takot sila na magbigay ng buhay sa Panginoon. Bakit? Takot magluto, takot maghira, takot mawala ng trabaho, takot na hindi makapag-aral, takot na mapagalitan. Amen? So, ibig sabihin, if you have fear, katulad ng mga fear na sinabi sa inyo, na nabanggit ko po sa inyo, ibig sabihin, we are faith in Christ. We know that God is Almighty God. We know that He is omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. He is an honest God. At alam po natin, walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya sa working to Jeremiah, sabi niya gano'n, I am the creator of night, nothing is too hard for me. Sabi po ng Panginoon, ang hirap sa atin. Nilikha mo at binigyan kita ng buhay, yung pakayang-bigyan kita ng ikabubuhay. So, kung mapapansin po natin yung mga kapatid sa Panginoon, we are the workmanship of the Lord. Tignan niyo, kapatid sa Panginoon, tayo yung pinakamahalaga na nilikha. Pero kasunod dito, nilikha niya lahat ng mga bagay bago tayo. Pero kung mapapansin po natin dito, kung ang buhay mo nilikha ng Panginoon, kaya niya rin maglikha ng mga bagay sa pangangailangan mo. Pero ang tanong po dito, where is our faith? We know that our salvation is through Christ Jesus. He is the one who gave to us by the Father in heaven. Pero, bakit hindi tayo naniniwala? Meron tayong ama, meron tayong anak, pero bakit hindi naging solid yung pananampalataya natin sa Panginoon? Nakadepende pa rin po tayo sa kakayanan natin sa buhay nito. Pastor, kasi baka ganito eh. Pastor, kasi baka wala ako ng ganito. Huwag ka matakot doon sa pagdating pananampalataya doon, yun ang magbibigay sa inyo ng kapangyarihan to rule over everything. Kaya wala nang kapangyarihan na pamahalaan ng lahat ng bagay eh. Samantalang ang sinabi po sa atin ng Panginoon, pamamahalaan nyo ang lahat ng narito. So, mga kapatid sa Panginoon, tayo yung dapat nag-rule order at hindi tayo yung ni-rule order. Kaya ang pangyayari na gano'n po sa ating baliktad. Tayo po yung nagpasailalim sa kayamanan ng sanlibutan, hindi tayo yung may kapangyarihan dito. Kaya kung mapapansin po natin, yung faith po natin, kung totoo yung faith natin, alam natin na kaya natin i-command lahat ng bagay ngayon because of Christ Jesus. Ituloy pa po natin ito. Paul told others how to get ready. Tinuruan niya rin po yung iba. At tinuruan din po tayo ni Pablo paano tayo magiging handa palagi sa buhay na ito. Unang-una, the believer's jailor. Ito po ang jailor na ito. Ito pa tayo po na tulungan. Nakadepende lamang po ito doon sa trabaho niya, sa pagpapatay niya. Pero, tignan niyo po yung breakthrough po dito sa jailor na ito, sa kataykulungan na ito. Alam po natin na kapag pinagkakawala ang kapawa pagbantay sa kulungan sa mga panahon na iyon, hindi po madali dahil sa iyo nakasalalay yung trabaho mo. At alam niyo, kapag pumalyakan sa trabaho mo ng araw, ang kapatid po nito kamatayan. So hindi po yan kapag halimbawa sa opisina mo ngayon, sa trabaho mo ngayon, magkamali ka sa ilang boss. O sige, next time. Pero sa kanila po ito, may kaakibat na parusa na kapag sila po'y pumanya sa kanilang trabaho, pwede silang patayin. Ngayon, tignan po natin dito. Ano po nangyari po dito? Alam po natin yung nangyari po dito. One time po, ito po si Pablo at si Silas ay ikinulong. Bukod sa po sila, nakapangaw po yung mga kamay. Habang nag-worship po itong si Pablo at si Silas, narinig po sa buong kulungan. Natagnan lahat ng mga talag nila at nabuksan lahat ng mga pintuan. Natapos po ito ang jailguard na ito. Ang sabi niya po dito, dapat magpapakamatay na siya. Kasi nasira po yung kanyang trabaho eh. Kasi alam niya rin na papatayin din po siya doon. Kaya ang nangyari po dito, siya na mismo magpapakamatay siya. Pero nung sinabi sa kanya ng pag-ni Pablo, huwag, nandito kami lahat.
So, kung nakapansin po natin ito, anong sabi nila yung Lord ngayon? Nagkaroon po ngayon siya ng time para maniwala o manampalataya sa papaanong paraan. Paano po ba ako maliligtas? Sabi niya po dito na Pablo. Ang sabi po ng Juan chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Kasama ba ni sambayanan? Ano po? Minsan tayo, ayaw natin isama yung sambayanan natin sa paligtasan natin eh. Minsan tayo, nagiging makasarili po tayo eh. Gusto natin kasi yung kaligtasan lang natin, pero yung kaligtasan ng natin mo, ng mga kapatid mo, ng mga anak mo, mahala kayo yan. Kapag natin sa Panginoon, ang kaligtasan ay tinatanggap natin sa simbulapan naman ng pananampalataya mo kay Kristo kasama ang kaligtasan ng buong mo sa bayanan. Ano ba ibig sabihin nito? Ikaw yung aatasan ng Panginoon sa pagtanggap mo sa Kanya para sila mismo yung malampalaya din sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, sumagot naman sila, sumampalaya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Now, mga kapatid sa Panginoon, dito nga pinapakita po dito, yung feel niya doon sa kanyang trabaho na kanyang pinapanampalatayaan, binuhay po yun ng ating Panginoon. At ano po nangyari po dito? He trust God. Iniwan niya po yung kanyang trabaho doon dahil alam niya, ito hindi kaakibat sa kanyang kamatayan. Pero ang pananampalataya niya kay Yesu Cristo ay may kaakibat na buhay niya ng God. Amen. Tingnan pa po natin kung paano po pinakita po sa ating po ni Pablo kung paano po tayo maghahanda. Kay Governor Felix, itong gobernador na ito na si Felix, sabi ng aklat ng mga gawa 24, 24, 25, makaraan ng ilang araw dumating si Felix kasama ang asawa niya si Drusilla na isang Hudyo. Yung pinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo Jesus. Ngunit, nang nagpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagpipigil sa sarili, at sa darating na pagulungkol na takot si Felix. So, ibig sabihin is out of his faith. Wala siya ng pananampalataya. Kaya sinabi niya, makakaalis ka na. Ipapatawag kita muli kapag may panahon na ako. Tignan mo po ito ha. Almost, he got his faith in Christ Jesus. Alam niyo, marami po mga Kristyano, ganyan eh. Dahil sa takot sa disiplina, dahil takot sa pagtutuloy, dahil sa takot into the righteousness living to God, ano nangyari? Iniwan po nila yung mga bagay na magtutuloy po sa buhay nila. Supposedly, yun yung dapat na magbibigay sa kanila na kaligtasan to. Therefore, get ready. Kaya ano nangyari po dito kay Felix? Sana maliligtas siya eh. Kung tinanggap niya lang po, ito ang pinapahayag po ni Pablo, sana yung naligtas po siya. Kung pinakinggan niya lamang po yung pagtutuloy po ni Pablo, yung pagpipigil sa sarili at sa pagdarating ng Panginoon, sana yung naligtas po ito si Felix. Yung mga kapatid sa Panginoon, when Christians today is like Governor Felix. Paano po? Minsan gusto lang natin mag-church. Minsan gusto lang natin makinig na sa salita ng Diyos. Pero kapag tinatamaan na, yung pamumuhay natin, umaayaw na tayo, umaatras na tayo. And that's how Governor Felix turned down the offer of salvations from Christ. Kaya kapatid sa Panginoon, sa ganang pagkakataon po, kapag kinakanggihan po natin, yung pagpatawid ng Diyos sa buhay po natin, ang ibig sabihin yan, yung salvation. Kaya hindi tayo nagiging ready at nagiging takot po tayo because yung faith natin para ituwid yung pagkabuhay po natin, ayaw natin tanggapin katulad ni Felix. Okay, meron pa po dito. Tingnan niyo po ito. Sinabi po dito, no? He was about to be ready for Christ, but he was afraid to accept Him as His Savior. Pasok na dapat eh. Ligtas na dapat ito po si Felix eh. Kaya ang nangyari nito, gumawa siya ng ibang sekta. Ay, hindi, iba po pala yung Felix na yung hindi nyo nagat yun, ano? Okay, kalimutan po natin yun. Balik po tayo dito. Meron pa po isang halimbawa po dito. Parang hindi mo kayo natawa doon, hindi nila po ano. Di ba, hindi na kalimutan mo na yun. Sabi mo sa tabi mo, focus ka na lang dito sa kaligtasan. Ito muna natin, ano po. Okay.
Ikatlo, ito po si King Agrippa. Ito namang hari ng po ito. Tignan niyo po kung paano po talaga naging handa po ito si Pablo at hindi siya natakot sa pagdisan po dito. Hari, gobernador, at yung bantay kulungan. Isa po ito sa mga mabibigat Ikaw, minsan pagpulis, nakatakot mo ka ba yan? Kasulungan tayo nito. Di ba? O kaya naman, si Leo, hindi na bete. Mas ano na kung si Presidente, paano po? Natatakot po tayo, pero tingnan niyo po ito si Pablo. Ito yung nagdagay sa kanya para maging pwede po siya. Yung nagdagay pa, sabi po ng Gawa 26:27-29, Hari Agrippa, naniniwala ba? Grabe sa Pablo, umpisa pa ako pinabasa ko doon, nakikilagutan ako Kasi hari yung katapat niya Siya nililitis siya. Pero siya pa nang nagsalita ng ganito. Pakinggan niyo mabuti. Gusto ko na maintindihan niyo po ito. Hari Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam ko naniniwala kayo. Sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa palagay mo ba ay mahihikayat mo ako maging Kristiyano sa loob na maikling panahon? Sumagot Pablo, maging sa maikling o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi lahat na nakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko maliban sa mga talikanan ito. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya nga sinabing maliban sa mga talikanan ito, kasi mamamit ko naman ako sa kanya at hindi naniniwala sa mga pinapahayag niya. Pero, ano sabi ng Hari Agrippa? Hari Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Because he knows, itong hari na ito, alam niya na mayroong paniniwala. Kaya lang, because of pride. Because he is a king. And he is not a believer to Christ Jesus. Pero, naniniwala naman siya. Hindi ba, marami rin po mga Kristiyano kanya naniniwala, pero hindi naman talaga naniniwala. At yun po yung naging problema po natin kung bakit hindi tayo tuluyan talaga na magkaroon ng tinatawag na assurance of salvation. Kaya may takot tayo Pero dito po sa mga bagay ito, sabi ni Pablo dito, sabi niya gano'n, hindi lang ikaw, kundi lahat na nakakarinig sa akin ngayon. Kapag sa Panginoon, kung makapansin po natin dito, yung pagiging bold niya sa pagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan kay Kristo, hindi siya natakot. So, ibig sabihin, our faith doesn't have fear. Yung pananampalataya mo, kung talagang totoo yan, walang takot yan. Kasi maraming sa akin, nagsasabi sa akin, maraming tayo pananampalataya, maraming pananampalataya natin sa Panginoon, pero ang dami mong kinakatakutan sa buhay. Natatakot ka magpunta, nakakatakot ka magkasakit, natatakot ka mabasahan nila, natatakot ka gadihin, natatakot ka walang masakyan, natatakot ka walang pera, ang daming takot natin. But we still have believed in Christ Jesus. Para tayo si Hari Agrippa, naniniwala tayo sa mga propeta, naniniwala tayo sa mga apostol, naniniwala tayo sa mga pastor, pero ang problema dito, umiiwan sa atin yung takot at hindi yung pananampalataya na maglaylitas po sa buhay ng bawat isa. You almost ready to accept those still protected, pinipigilan. Naniniwala ka na, pero pinipigilan mo pa yung katotohanan. Naniniwala ka na sa Panginoon, pero ikaw pagpipigil. Kaya nga kapatid sa Panginoon, huwag pipigilan yung sarili mo. Kung minsan na, alam niyo, dahil ko nakikita sa inyo, minsan, sinasama ko kayo dito, makikinig po sila, nandito na sila, nakinig na sila, pero anong ginawa? Pipigilan pa nila. Kaya kapag yung dalawa, wala na, hindi na po umatid. Bakit? Supposedly, dapat nasa nila yung kaligtasan Pero dahil hindi mo maintindihan, para sa iyo, boring ang lahat ng bagay. Pero ang hindi mo alam, yung boring na sinasabi mo yan, yan yung pinakamasayang bagay na mararanasan mo kapag ka nanatili ka dyan. Okay? That's what everyone not ready. Kaya nga kung ang daming tao hindi naliligtas, bakit? Ayaw nilang pagpapasukin si Kristo sa buhay nila, pinipigilan nila. Like for example, you are here today. Pinipigilan mo ba yung katotohanan na makapasok sa puso mo? Kaya ano nangyayari? Takot na takot kang mamatay. Takot na takot kang mawalan. Takot na takot kang makruto. Takot na takot ka sa lahat ng bagay. Why? Kasi ayaw mo papasukin ang total si Jesus sa buhay mo. At ang tanong ko dito, are you ready? Nakahanda ka naman. Maaaring ngayon, nag-iisip ka, oo ano, paano ako dito magiging handa?
Kung ang dami kong inaayawan sa Lord, kung ang dami kong tinatakasan sa Panginoon, paano ko magiging handa? Like for example, dapat ngayong linggo na ito, nandito ka ngayon, nagsisimba ka, pero wala ka, asan ka? How much ready you are? Paano mo masasabi na talagang ikaw ay handa na talaga? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang buhay ng tao ay parang aso. Sabi ko ulit niya, parang puso na makikita mo sandali at pagbalik mo'y wala na. So meron naman po ang buhay ng tao, napakalikli naman po. Kaya ang pinakamaganda po dyan, tayo ay maunahan ng ating Panginoon na maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Kapag sa Panginoon, hindi biro ang ginagawa po natin. Kung sa palagay mo na ito'y biruan lamang po, at pwede ka lang iligtas ng Panginoon, ay tayo, hindi ko ganun kadali yun. Kaya nga siya mayroong isinulat po dito, and all these things that is written here is about Christ Jesus, our salvation. At kung hindi mo talaga maiintindihan ang Biblia sa buhay mo, hindi mo talaga tatanggapin po talaga yung mga bagay na pinagagawa ng Lord. Sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon. Ikalawa, Paul reminiscing about life. Ano po ba yung mga inaalala niya po dito? Ano po ba yung mga binabalikan niya dito? The good memories about His word in Christ. Kapatid, kung ikaw tatanungin ka bago natin umpisahan ito, meron ka bang good memories in Christ? Meron ka bang magagandang dapat na alalahanin sa Panginoong Heso Kristo na naganap sa buhay mo? O baka ang dami po yung mga tinatawag na putol na nobela. Alam niyo yung mga putol na nobela na pinapanood natin? Ano naman yan? Bakit walang katapusan ito? Bakit hindi na natapos ito? Wala nang ending. O hindi masinundan ng part 2. Hindi ko kami alam kung ano nangyari sa kita. Amen? Kapag-iwan ko sa atin, gano'n eh. Putol na nobela yung ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng success, hindi nagkaroon ng accomplishment. Kaya nga minsan parang mahuhulaan mo na lang eh. Ano ba mangyayari sa akin? Kaya ang isang tinatanong natin, kapag namatay kaya ako, saan ako pupunta? Wala kang kasi siguro. Kasi pag inaalala mo, iniisip mo, binabalikan mo, yung mga bagay na ginawa mo sa Panginoon. Puro nga pa na rejection yung ginawa mo. Paano maliligtas ito? Puro nga pa na pagtanggi. Kapatid sa Panginoon, let us face the reality. Ganyan tayo eh. Diyan malimit ang mga Kristiyano. Yung tanggihan lahat ng mga bagay kapatid sa Panginoon. Mas unahin yung ibang bagay kaysa sa Lord. Kaya ang nangyayari po sa atin, yung ating mga binabalikan alaala ay hindi nagiging maganda pagdating sa Panginoon. Mabuti pa rin sa kaibigan mo, dahil na mga happy memories eh. Pero sa Lord, parang ang lulungkot eh. Lagi kumiiyak sa Jesus. Amen? Kung naaalala na yung Panginoon na iiyak sa Lord, minsan na meron kayong prayer meeting eh. Umuwi ka agad, hindi pa natapos yung prayer meeting, umuwi ka na agad. Amen? Hindi matapos yung service, bumabawag ka na agad. Hello? Yung devotion mo, hindi mo natapos, meron lang halimbawa, nag-text sa'yo, nag-chat sa cellphone mo, nagulog yung cellphone mo. Hindi mo na tinapos yung devotion mo. Kaya nga, ano pa yung mga inaalala mo eh. Ay, hindi devotion ako. Babata ako sa presensya ng Panginoon, halos talaga natulog yung kalooban ko. Bigla sumigaw yung anak ko. Nay, wala ka tayong almusal! Tumaya na, Lord, ha? Nagmamadali na yung anak ko eh. Ganun po yung mga ending po palagi natin. Hindi natatapos, napuputol. Amen? Sabi ko na 2 Timothy chapter 4 verse 7, pinabuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nananatiling akong tapat sa pananampalataya. Ang sabi ko, ibang dito, pinagbuti niya yung kanyang pakikipaglaban. Alam niyo ba? Everything that we do for the glory of God ay isang serye ng digmaan. Ano ba, gusto mo magparin ngayon, makikipagdigmaan eh. Una sa sarili mo. Kasi unang-unang tatanggi at unang-unang titigil sa'yo sa sarili mo. Magpatuloy ba ako ngayon o hindi? Naku, mayroong mga pala akong gagawin. Lord, bukas na lang. Laging ganun tayo. Laging kalaban natin yung sarili natin.
Gusto na sarili mo, pero ayaw mo naman gawin. Bakit? Kasi minsan yung sarili mo ang kalaban mo. Pero kapag sinabi mo, bibili ba akong bagong iPhone? Pwede mo bumili ka, maganda yun. Yeah? Ang bilis mong ayaw eh, pero pagdating sa Panginoon, yung kagaya ng buhay natin pagdating sa Panginoon, lagi na lang ang pangit eh. Walang ending. Walang pangyayaring natapos. Kaya nga ito si Pablo, pinapakita ko sa atin dito kung paano niya pinagbuti yung kanyang pakikipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanagili ako tahan sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung katapatan po sa pananampalataya, napakahalaga po niya. Kasi yung magtutulak po sa iyo, until the end, hanggang sa katapusan ng takbuhan, mananatili ka sa Panginoon. Okay, how to fight a good fight of faith? Paano ba nakipaglaban ito si Pablo sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya? Ikaw, tatanungin kita ngayon, paano ka makipaglaban? Kasi Pablo, is by your own. Kung minsan nakikipaglaban tayo sa pamamagitan ng sarili nating diskarte. At hindi po sa pamamagitan ng pananampalataya, itinalo sa atin ng Panginoon na, how to fight a good fight of faith? Unang-una, fight with his own nature. Nilabanan niya yung kanyang dating pagkatao. Ano yan bakit? Kasi kung hindi mo nalabanan yung dating pagkatao, ibig sabihin po niyan, hindi ka talaga makakatanggap sa Panginoon. Hindi ka talaga pagiging isa kay Kristo. Sapagkat ang isang dating pagkatao ay hindi kay Kristo. Kaya nga tayo tinatawag ni Jesus eh. He wants us to be born again. At hindi tayo kailangan bumalik sa dati kapag tinawag tayo ng Panginoon. You must love everything in God. You must love whatever rights that is given to you by God. Kailangan mahalin mo yun. Kailangan pag-iniwan mo yun. Kailangan ikaw mismo mawin ito dahil yun na yung buhay mo. Kaya ngayon, nature natin, bakit yung tinatapon na yan? Yung dating si Pastor mo naman, tapon mo na yan. Yung dating pamumuhay mo naman, tapon mo na yan. The old is gone and the new has come. Yung bagong buhay natin kay Kristo, hindi na binabalikan ng dati, hindi na kinagigiliwan ng dating pamumuhay dahil sa takot lamang po natin. Kaya nga kapatid sa Panginoon, alam mo, kung gusto mo na tayo po talaga ay maging handa, kailangan maging maganda yung ating alaala pagdating sa Panginoon. Hindi ko yung pangit na alaala palagi ang papasok mo. Wala natin, hindi ko daw sa Panginoon, ngayon hindi na. So hindi po magiging maganda. Dati pa na simpa ko ako. Dati lagi ako umahati ng mga gawain ng Panginoon. Pero ngayon hindi na. So ibig sabihin po yan, hindi natin nilabanan yung old nature po natin. At ako sa mga old nature, tamad tayo ng araw eh. Wala tayong gana sa mga bagay sa spiritual, wala tayong gana sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga hindi tayo gumagawa ng araw eh. At ang ginagawa natin po natin, yung mga bagay ayon lamang sa ating laman. Kaya hindi nyo napansin, marami po mga Kristiyano ngayon still, hindi po lumalago yung Espiritu. Bakit inaayaw ang pa rin po nila yung bagong pamumuhay? Mas gusto pa rin po nila yung dating pamumuhay. Ano yung mga kapatid sa Panginoon? Napapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil kami po mag-asawa, nung araw, ang buhay po namin talaga halos walang direksyon. Pero nung sinabi sa amin ng Panginoon, tapon niyo na yung old nature niyo. At mabuhay na kayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ginawa po namin yan, pinili po namin yan, pinaglabanan po namin yan. Na kahit ang sarap-sarap ang ipagpagkala, ang sarap-sarap bumimig, ang sarap-sarap maglapadya, ang sarap-sarap magbisyo, nilabanan po namin yung nature na yun. Yung mga masasamang nature po, nilabanan po namin yun. Dahil ito na po yung kailangan sa atin natin eh. Sabi nga po sa atin, okay, basahin po natin sa Romans chapter 5 and 7, verse 14 to 25. Okay, nandiyan na po ba tayo? Alam natin na espiritual ang kautusan, ngunit ako'y alaman at aking pinakasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya ang ginagawa. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasakayunan ko na mabuti ang kautusan.
Kaya hindi na ako ang may nagagawa niyon, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Alam ko walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig ko sabihin sa aking katawang makalaman. Kaya kaya ko magnasa ng mabuti. Hindi ko lamang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuti kong ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko yung ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may nagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko kapag ibig ko gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa ibutulan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit, nararamdaman ko may ibang tutuloy na bahagi ng aking katawan at ito'y salungan sa tutuloy ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanan na nananahan sa bahagi ng aking mga katawan. Kahabag-habag ng kalagayan ko, sino ang makapagdiligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Ikaw ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, sumusunod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba kung ano pinakamahalaga po sa atin? Yung iwanan po natin yung dati po nating pamumuhay. Hindi na po sumusunod yung bagay na gusto ng ating katawan. Sapagkat kapag sumunod ka yan, ibig sabihin, hindi pa rin po tayo lubusan na naibigay kay Jesucristo. Okay, tuloy po natin. Ikalawa, paano po ba nakipaglaban po ito si Pablo into a good fight of faith? Fighting with his body. Ito mismo katawan niyang ito, nilabanan niya po yan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 9, verse 27, sumalit pinahihirapan ko ang aking katawan, sinusupi ito upang sa gayon, hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos ko mangaral sa iba. Ngayon, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Marami po sa ating mga Kristiyano, inaayunan pa rin ang katawan. Alam naman natin masama, pero doon pa rin po tayo nakahilig. Dapat na alam niyo, pinapagalitan natin yung katawan natin. Katulad po ni David, kung natatandaan niyo po yung sinabi niyo po sa kanyang salmo. Ano sabi niya po ganito? Pinapagalitan niya. He is ordered himself. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, dapat tayo po mismo, bayan na tayo pagalitan yung sarili natin. Na kapag kayo mga bagay na ginagawa natin ay makalaman, pagalitan mo. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo po ay laging nasa laman. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos yung makapita ng laman. Ayaw ng Diyos yung pagnanasa sa laman. Sapagkat tayo po lahat ay nasa Espiritu. At ang pamumuhay po natin ay dapat sa Espiritu na. Alam niyo yung pagdapat po sa Espiritu? Pagsulpi na sa laman po yun. At hindi na po natin pinapatulaan ng mga bagay na dating ginagawa po natin. Katulad po ng pagsulpi po natin, pagdapat po natin sa ating sarili, sa own nature po natin. Alam niyo ba ang ibig sabihin po nito, sinabi po ni Pablo dito, pakinggan niyo po ito. Let's speak about self-discipline and control. Ang sinasabi ni Pablo po dito, yung pagdidisiplina po natin sa sarili natin at magkaroon po tayo ng tawag na pagpipigil sa sarili po natin. Hindi mo sigurang tayo masigig kapag pagdating sa mga bagay na ginagawa na naman. Pero pagdating po sa Espiritu, hindi natin maisigig. Alam niyo bakit? Kasi mas ipinaayunan natin yun naman eh. Pero sa sandali na sinubin mo yun naman mo, makikita mo mga gagawa ka sa Espiritu. At pag sinubin mo yung mga dating sermon, makikita mo, magkakaroon ka ng panayang paggawa sa Espiritu ng Diyos. Using the analogy of the athletes training to win a race, Paul emphasized that believers should discipline their bodies and desire to avoid being disqualified from the spiritual race and its reward. Pag sinabi ko analogy, ang ibig sabihin pagkakatulad, itinulad po ni Pablo po dito sa paligsahan. Ang paligsahan kailangan ng disiplina ka. Hindi ka kailangan mag-iinom ng alak kasi hindi ka lalakas. Ano ba po? Hindi ka pwedeng kumain ng marami. Kailangan magda-diet ka para lumakas yung katawan mo. At ano ba po yung mga bagay na ginagawa pagdidisiplina sa katawan? Hindi ka pa pwedeng magpuyat. Amen? Maraming bagay na sinusuntin sa katawan po natin makalaman
para po tayo magtagumpay sa kaganan. Pero kapag hindi mo ginawa yung pagsusunod at pagdidisiplina na yun sa iyong paglilingkod sa Panginoon ay dahil hindi ka makakatapos ng paligsahan. Kaya marami po nadidisqualify ng mga Kristiyano dahil ayaw nilang pasupil yung kanilang laman. Allow Christ to prevent everything on your flesh. Ayaw mo pigilan ka ni Jesus doon sa mga bagay na gusto ng laman mo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang hindi po natin alam, sa mga ganong bagay lang nagkakasala tayo. And what else? Paano po ba nakipaglaban po ito si Pablo? Fighting with the devil. Hindi siya kakampi ng kaaway, kundi kalaban siya. Okay, ganun, mga kapatid sa Panginoon. Pagkakampi ka ng Panginoon sa Kristo, kaaway ka ng kaaway. Kaaway ka ng demonyo. Amen? Kaya nga, kung mapapansin po natin, we allow Christ to intervene. Everything that we do, lahat ng bagay na ginagawa natin, pinapahintulutan po natin si Jesus. Bakit? Kasi hindi tayo makakalaban sa Diablo kung hindi natin siya papahintulutan. Kaya lang ang problema po dito, dahil ayaw natin pakialaman tayo ni Jesus, ang ginagawa natin, umaayon lang tayo sa Diablo. Amen? Sa pagkakala po natin, na okay po yung ginagawa po natin. Kapag makatid sa Panginoon, ang daraya ang demonyo. At dadayain po tayo, makikita nyo, halos talagang namamatay yung espiritu mo, lumalakas yung naman mo, at paano mo mapapansin itong bagay nito? Hindi ka na nagpa-pray, hindi ka na nagsisimba, hindi ka na naglilingkod sa Panginoon, tamad ka na sa mga bagay pagdating sa Lord. Ang ibig sabihin yan, maayon ka na sa Diablo. Amen? Kasi ngayon yung basta gumagawa ka ng kasalanan, kundi yung mga bagay na parang kinaayawan mo na sa mga bagay sa Panginoon, ang ibig sabihin na nakikiisa ka na sa Diablo. Amen. Kaya nga ano sabi po sa atin ng Lord po sa atin, put on the whole armor of God. Isuot natin yung paluti. Isuot natin yung ating kasungutan pandigma. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 11. Isuot ninyo ang buong kasungutan pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Ano po ba yung mga kasungutan na ito? Okay, isa-isahin po natin. The belt of truth. Ito po ang sinturon ng katotohanan. Represent the foundations of truth in our life, allowing us to discern and reject lies. Tayo tumatayo sa katotohanan. At ano po na yung katotohanan niyo? It was all written here. This is the truth. Jesus is the truth. Kaya nga kapag halimbawa yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, it is lies. Yung sinasabi natin, hindi naman ako nakakasala nito eh. Kapatid sa Panginoon, tignan mo sa Biblia kung totoong hindi ka nakakasala. Because lahat ng katotohanan ay nakasaad sa Biblia. At hindi tayo pwede mamuhay nang hindi nakaayon sa kasulatan ng Panginoon. Marami sa ating Kristyano hindi naiintindihan ito. Akala natin ang pamumuhay po natin ay katulad pa rin po ng pamumuhay natin sa mga ito. Paano kapag namin na tayo ng Panginoon, kailangan ng pamumuhay natin ay nakabase na sa Biblia. Doon bilang base na po yung pamumuhay po natin. At kung hindi po tayo nakaayon po dito, at marami ka pang pinakalusot sa buhay mo, ang ibig sabihin nyo, wala ka sa katotohanan, kundi nasa kasimulingan pa. Ikalawa, breastplate of righteousness. Protects our heart and emotions from attack from evil. Unang-una po na iniingatan po sa atin ng Panginoon is our heart. Kasi ito ng puso po natin padaling sa mga ano. In other words, yung discipline that is given to us by God, kapag ibibigay po sa atin ng disiplina ang Panginoon, ito po yung una na sasaktan, yung kalooban natin, yung puso natin. Ito nga minsan, ang dami po nawawala sa Panginoon dahil wala yung tinatawag na breastplate of righteousness. Alam niyo po ba nang mahihinang na tayo po ay talagang nakasandigan sa katuwiran ng Panginoon? Hindi sa katuwiran ng tao. Kasi pag yung katuwiran mo ang itinairan mo at dumating ang katuwiran ng Diyos, babanggain ang katuwiran mo, masasaktan ka. Pero kapag tinayuan mo yung righteousness of God at hindi yung iyong self-righteousness, hindi ka masasaktan dahil iniingatan ng Diyos yung puso mo. He will guard your heart by God.
At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kapag ang isang tao Kristiyano tumatayo sa magaling na pamumuhay na nakasaad dito, gusto ko malaman mo kailanman hindi ka mauuwi sa mga bagay na gagawin mo at sa mga disiplinang gagawin sa iyo ng Panginoon. Sapagkat lahat po tayo ay pinadadaan ng Diyos into the discipline. Kaya kung mapapasin mo, di ba? Tama ka pa, bakit galing ako? Pero nagdikot ako sa Panginoon, wala na ako ng pera. Kaya nagdikot ako sa Panginoon, nagkaroon ako ng karamdaman. Discipline ang tawag po doon. At alam niyo po ba dahil sa mga sin po natin, kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon dahil ginagawa tayong panibagong buhay sa Panginoon. At yun yung dapat na matutunan natin. That was the righteousness of God. Amen. Ika-closures of the gospel of peace. Yung po tinatawag po na panyapak, symbolize readiness to spread the good news and stand firm in our faith despite challenges. Na kahit marami na pinagdaraanan, kahit naghihirap ka sa buhay, tatayuan mo pa rin yung pananampalataya mo sa Panginoon dahil ikaw mismo ay susundanan ng mabuting balita kayo sa Kristo. Paano mo makakapagpahilan ng gospel ng Lord? Ng good news. Kung ikaw mismo, hindi mo ninanakaran yung mga bagay na sinasabi ng kasulatan. Akala niyo ba makapakita po natin na tayo po ay sa Diyos kapag kami nagpapala na magbuhay natin? Kapag mga kapatid sa Panginoon, nagpakilala sa atin si Kristo bilang isang anak ng karpentero, bilang ipinanganak sa sabsakan at hindi sa pagkahang ospital. At ano po ba yung pinapakita sa atin ng Panginoon po dito? Pinapakita niya po dito that is willing to endure. Kung ano man yung kanyang mga pinagdaranasan sa buhay nito, kaya niya nila ba mapalipayan because of the good news. And he is standing firm about his faith in Christ Jesus. Ganun po naman. Hindi po yung nawala lang tayo ng pamasahe, hirap na tayo, hindi na tayo makasunod sa Panginoon. Yung meron lang tayong kapisihan ngayon na pupunta, hindi ka lang ngayon makapag-church. Hindi po ganoon. Dahil ang gospel, ang good news po, ang dapat na maging basihan ng buhay po natin. And there is always a challenge about your standing with our faith in God. Paano po tayo tatayo pagdating sa Panginoon kung walang challenges sa buhay po natin? Eh kung halimbawa may challenge na darating sa atin, Lord, papahingan mo na ako. Laban, kumalit sa Panginoon, ganito yung good fight of faith. Yun yung dapat na pagkikipaglaban po natin. What else? Shield of faith protects from the fiery darts of the wicked one, such as doubt and fear. Eh karaniwan, Kristiyano na, sila po yung puno-puno ng pagkaakitaan. Puno-puno ng takot. At hindi nyo ba ay alam, ito yung palaso ng kaaway na laging itinatahit sa puso mo. Amen? Helmet of salvation represent the assurance of our salvation and protections of our mind. Kaya nga itong ating isipan ay iniingatan ito. Huwag kayong mapadaya sa kasinungalingan ng kaaway. Dahil dito nakapasok po yung assurances natin para sa kaligtasan. And last is the sword of the Spirit. Refers to the words of God which we can use to combat lies and temptation. Yun po yung tinatawag ng words of God. Para hindi tayo mapasinungalingan ng kahit na sinong nasa paligid po natin. Alam niyo, kung minsan doon tayo umagat palagi sa kasinungalingan ng kaaway para maitapay tayo. Makinig ka sa salita ng Diyos at huwag sa salita ng tao naman. Ang pakinggan mo, pangalaman mo, the words of God. The words to us by God itself. Siya po mismo eh. Para lang sa ganoon, tayo po mismo, magayanan po natin ang pakikipaglaban. Fighting against unbelief. Nilalabanan niya rin po yung mga hindi mananampalataya. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4, 6, 12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, dahil diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kapatid sa Panginoon, di ba publicly, ipinapakita mo that you have faith in God, that you are believers of Christ. Ayuan mo na yun. Dapat ipakita mo na talaga na ikaw ay talagang mananampalataya ni Kristo.
How God find a good find a way? Unang-una, nakikipaghipayin for his old nature, hipayin with his value, hipayin with the evil, and fighting against unbelief. Kapatid sa Panginoon, pagka mga bagay na may kinalaman sa hindi mananampalataya, iwasan mo yun. Sapagkat doon po bumubulo yung isipan po natin. At nakasalalay din po doon yung ating kaligtasan. Huwag kang makikinig doon sa mga taong hindi mananampalataya. Ipagsigahan mo, ipahayag mo sa maraming tao yung iyong pananampalataya sa Diyos. You stand alone. Ito na kahit na nag-iisa ka, tayuan mo yung bagay mo. Kahit marami ko nag-wonder sa iyo, kahit majority doon sa kapitbahay mo ay nabay sa katotohanan, tumayo ka pa rin sa katotohanan ng Kristo. Amen. How they finish the verse. Ipintin mo na naman. Kung paano ko tinapos ni Pablo ng takbuhan, dapat ganito din po tayo. We have found God's will. Natagpuan na po yung tinatawag na kalooban ng Diyos. Alam niyo, ito pong tao na ito si Pablo po, siya po yung lingkod ng kalooban ng Diyos. Alam niyo, if we want to serve God, serving God with His will. Huwag ka maglilingkod sa sarili mo lamang. Huwag ka maglilingkod sa sariling kalooban mo. Kundi dapat tayo maging lingkod na nakasubong ng kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng tao. Minsan alam nyo, basihan po natin, hindi ka tulad kay Pablo. Ang basihan natin, yung kalooban ng natin. Kaya nga, tinatayuan lang natin yung sarili natin kalooban at hindi yung kalooban ng Diyos. Sabi po ng Efeso chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya naglingkod sa Panginoon sa kalooban lang ng tao, kundi ang talagang tumawag sa Kanya ay yung kalooban ng Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, kung ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, ayon lamang sa kalooban mo, ayon lamang sa kalooban ng tao, hindi ka hinirang ng Diyos. Kaya maaalam mo, kapag kalooban ng Diyos ang ipinakahilan mo, babangga po ito sa kalooban ng tao. Kaya hindi ko nga po magugustuhan talaga ng mga tao, katulad ni Pablo. Hindi siya nagustuhan ng mga gobernador, ng mga hari, ng mga umulusig sa kanya, ng mga hindi pananampalataya, sapagkat kalooban ng Diyos ang kanyang pagkakatawag. Amen. Tuloy pa po natin. He had follows God's will. Paano nga tinapos ito takbuhan na ito? Sumunod siya doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng kalooban ng Diyos. As a servant, it must be emphasizing the will of God into your life. Kailangan niya na nakikita sa iyo. Kailangan niya na laging nababanaan sa iyo. Hindi yung kalooban mo. Na kahit bumabagaya sa sarili pagkatrahay mo, kailangan tanggapin mo yan dahil kalooban ng Diyos yan. Alam mo, ang mahirap namin po dito kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kapag hindi ka nag-aaral ng Biblia. Kapag hindi mo binasa from the beginning of the end, on the last chapter of this book, hindi mo talaga maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa umpisa pa lang hanggang sa katapusan, si Kristo na ang pinapakita. Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan si Yesu Kristo ang makikita sa iyo at mararamdaman sa iyo. Amen. He had followed God's will. Romans chapter 15 verse 32. Sa gayon kung kaloob o loobin ng Diyos, masaya o makakarating yan ang muling pasindahin ng inyong piling. Kapag sa Panginoon, dito parang ina-express ni Paul dito na lagi siya masaya kapag nandun siya sa kalooban ng Diyos. Kapag sa Panginoon, ngayon, kahit na mayroong matrabaho, nag-iiwan ka, dapat masaya ka pa rin sa oras niya. Hindi mo nandito ka, tapos naalala mo yung mga kalooban. Yung kalooban ng nanay mo, baka mamaya pag-uwi ko, magalingan na ako. Yung kalooban ng mister mo, baka mamaya, hindi, gulat na siya, hindi ka pa nakakaluto. Yung kalooban ng Diyos ang ibigay mo sa oras dito. Minsan nga, alam niya tayo, nagbiling ko tayo sa Panginoon, pero kalooban lamang natin yung sinusunod natin. Naku, hindi ko na kung mag-church ngayon, marami ang gagawin, kalooban mo yan. Naku, hindi mo na ako mag-pray ngayon, marami ang gagawin, kalooban mo yan. Naku, kailangan, nagpapakul mo mga bagay sa buhay ko, kalooban mo lang yan. Pero minsan, sabi mo, nag-ikot ka sa Panginoon, pero nasunod pa ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang kalooban natin ay mangga sa kalooban ng Diyos. Lagi niya natatako yan.
Pag nakita mo ang kalooban ng Panginoon, lagi po yung pagkabigan sa kalooban mo. Minsan sinasagasaan niya pati trabaho mo, pati pag-aaral mo, pati pamilya mo, pati yung mga diskarte mo sa buhay, sinasagasaan niya dahil bakit gusto ng Lord kung ikaw ay susunod sa kalooban niya. Inaalaw ng Lord dito na pagdating yung pagbubuhay mo. Inaalaw ko na pagdating yung kayamanan mo, yung nagirapan mo, yung problema mo, o kung yung mga pinagdaraanan mo, binabangga ito para malaman niya kung talagang talagang susunod ka sa kalooban niya. Amen. Amen. Kumanan nga lang ngayon, gusto mo na umuwi. Kalooban mo yan. Pero ang gusto ng Panginoon dito, sumama ka pa sa amin, doon ka na siya. Amen. Yan ang kalooban ng Panginoon. Amen. Kasi gusto talaga ng Lord, gumawa tayo sa Panginoon eh. Ang kalooban niya, magamit talaga yung buhay natin. Katulad kay Pablo, naging pakinabang siya. Sa buhay na kumakain, pakinabang siya. Ano yung kalooban niya? Matapos na ikaw, Charles, ikaw, hindi ako sa bahay. Kalooban mo yun. Kaya lagi natin tatandaan, ang kalooban ng Diyos ay hindi talagang aayon sa kalooban mo. Amen? Ibang kaisipan ng Diyos at ibang kaisipan ng tao. Kaya nga ang Diyos, alam niyo po ba, mas higit yung kanyang pamamaraan kaysa sa pamamaraan mo. Hindi ko gano'n. External ka lang, tinuturo ng pastor. Mag-aaral ka ng kalooban ng Diyos. Basahin mo ang Biblia, aralin mo ito, meditate daily and night para makita mo. Yan naman talaga ang sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Amen. He advised about God's will. Maging sa pangangaral niya, maging sa pagtuturo niya, ang itinuturo niya, yung kalooban ng Diyos. Di ba yung magaling sa kanya ang tao? Di ba yung diretso niya yung tao? Magiging yung paano niya diretso sila rin ang kalipa. At ito si Governor Felix, diretso niya ito, hindi siya takot. Bakit? Kalooban ng Diyos ang kanyang ipinapangalan. At kapag ang kalooban ng Diyos ang ipinapangalan mo, di ba yung magaling sa iyo ang tao? Ang importante, sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Kaya yung ito, para magiging natin. Roman chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang sa masadalang kapag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalulugod sa Diyos. Ito ang dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kung mayroon po siyang bagay na hinihingi sa atin, yun ialay yung buhay natin. At hindi niya sinabi na, retain your own life. Kasi sa atin, minsan sinasabi natin, ako'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, at nilikod ako sa Diyos, may pananampalataya ko, pero nananatili ka doon sa dating pagkabuhay mo. Kaya ano sabi, gawin natin sa verse 2. Huwag kayo mag-iayon sa takbo ng mga ito, sa halip hayaan ninyo baguhin ng Diyos ang inyong mag-iisip, upang mawala ninyo ang kanyang kalooban. Kasi kung di natin babagoyin yung isipan natin, hindi nyo alam na yung kalooban mo wala, akala natin, hindi yung kalooban ng Diyos. Marami sa atin nagsasabi, masunod ang kalooban ng Diyos, pero ang totoo ay sinusunod niya yung gusto niya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, ito yung mind. Gusto ng Diyos na magbago tayo, not to retain our own life, not to retain our own us. Minsan kasi, tumagat na tayo sa Panginoon, pero yung kapatid eh. Wala na bago sa iyo, kaya nga yung kalooban ng Diyos, hindi natin alam. Yung hindi natin maunawaan, kaya sa natin po dito, sa hindi bayaan ninyo pag-ulit ng Diyos ang inyong pag-iisip, pero mapaunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, ang kalulubi, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya ang tingin nyo, maraming Krisyano hindi pa nila alam yung palulugod sa Panginoon. Ang tingin yung mga ginagawa nila, hindi pa rin palulugod sa Lord. Hindi pa rin mabuti. Hindi pa rin gano'n yung kanilang ginagawa pagdating sa Panginoon. Come on, mga kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo yung buhay mo sa Panginoon at ipinabago mo yung iyong isipan, gusto ko malaman mo, doon ko lamang maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero hanggang hindi mo pinababago yung pamunuhay mo sa Panginoon, kahit mag-share ka na mag-share ng salita ng Diyos, kahit mag-church ka na mag-church, walang mangyayari sa iyo. At hindi mo kailanman maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, ang dami pong iba halos meron po sila nung tinatawag na foolish decision. Pagdating po sa mga bagay sa paggawa sa Panginoon, they are foolish. Bakit? Bakit po naging mahal?
Akala po nila yung sarili nila masusunod na hindi yung kalooban ng Diyos. Pag naglingkod ka sa Panginoon, kahit na sumasagasa sa buhay mo, kailangan tanggapin mo yan. Dahil kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang maglalagay sa iyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan at makarating ka sa buhay mo. Amen. How important is faith? Isa po yung mga bagay niyon kung bakit yung kanyang pananampalataya ay nananatili sa kanya. At paano niya pa po iniingatan yung pananampalataya niya na dapat gawin ko pag-iingat din natin. He had guarded the gospel. But ayun po natin yung good news. At yun yung kailangan pinanghahamakan natin, hindi yung false news. O hindi yung fake news. Kaya nakita nyo, nag-very rampant po yung mga fake news po sa mga balita. Diba? Nililito tayo. Kaya nga nagkapasa din po yung mga AI niya kasi hindi dito tayo naisipan natin. Kaya nga, we must guard the gospel of God. Kaya nga yun yung pinanghahamakan natin. Huwag na makinig saan-saan. Especially sa di po yung buhok na tulong sa iyong tenga. Kasi nasabi siya, okay ka na, maliligtas ka na. Huwag gano'n. Sabi ko sa katabi mo, huwag gano'n. Huwag ka masisiyahan sa gano'n lang. Kailangan talagang yung kalooban ng Diyos, which is the gospel, the good news, the words of God, Jesus himself, binabantayan mo yan sa puso mo. The Diyos na compromises message. Huwag na huwag niyong i-compromise. Basta mensahe ng Panginoon. Amen? Amen? Hindi ba yung ating pagpapahayag ay dapat hindi natin pinapahirap po ito. Pagkatotohanan, i-deliver mo yan. But when into the conflict, kahit magalit sa inyo, matiwagad isa, mapapalag ka na, may natiwag isa. Amen? Kaya kung hindi ko, ang dami nyo ba natitira, no? Sa iba, alam nyo, magsinabi ng Biblia na, sumunod ka sa Panginoon, makita mo, maglalayasan na. Alam niyo bakit? Kasi hindi nila gusto talaga sumunod sa Lord eh. Kaya nga, on the last days, marami ko talaga hindi tatanggap ng pastoral. Papakinggan lang po nila yung mga gusto nila marinig. At doon na po, pagpapalain ka ng Diyos, yayaman ka, basta sa pray mo, milyonaryo ka na. Yung mga gano'n, yung mga prosperity gospel. Hindi gano'n. Bago ka pagpalain ng Panginoon, kailangan, offer your life as a living sacrifice. Ianay mo muna, ihugod mo sa Panginoon yung buhay ko. Pagduhin mo muna, para magkaroon ka ng kayamanan. At ang kayamanan na yan, pumunti ka dito, nandun yun. Kaya maraming Kristyano, hanap ang hanap, at nagsabi ng pastor, nagpapalain ka ng Diyos. Ano ba? Ano ba ang kayamanan? At ang gawin sila, sinabay din ang namin. Kapag na kami, sabon-sabon kami, kapag nakakain kami, may pagod po doon sa mesa ko namin, pero tuloy mo namin. Kaya, pinapala ka ng Lord yun, yes. Imagine that, sa isa rin mo, may pagkakulig. Pagpapala yun. Sabi ko nga sa kanila, kung nakain maglabas ng tubig yan, diyan na lang tayo muna, habang kumakain tayo. Diba? Parang doon sa hinampas na kapo niya, ni Moises. But as exposed false teacher. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pagkamali yung tulog, pagkamali yung dapat po yan, inihahayag po natin yan. Kapatid sa Panginoon, magpasalamat ka kapag merong tagapagturo sa iyo ng katotohanan. At dinidiretso ka sa katotohanan. Kahit masaktan ka, kahit ma-open ka, basta katotohanan na kasaad sa Biblia, tanggapin mo yan. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Onward backward is satisfaction. Tingnan po hindi yung mga balikan po ni Pablo eh. Ito yung mga inalala niya eh. Na kahit na parang nagagalit sa kanya maraming tao, binagat ko siya kapag nangangaral siya. Masaya pa rin po siya na ginawa yun. Bakit? Kasi siya mismo, pinayaya niya yung mga false teacher. Parang sabi ko dito, Galatians chapter 1 verse 8 to 9. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino man nangangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa pinanggap ng ninyo. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, walang magandang balita na nagpapanatili sa atin sa dati natin katayuan o katarungan. Tandaan po natin, ang magandang balita ay nagtutulid sa atin tulong sa panibagong buhay.
at buhay na kay Kristo Jesus. And last, number 3, Paul's respect for rewards sa awaiting. Alam niyo po ba? Ito po yung parang pinagtititagan niya po, iniingatan niya sa buhay niya, yung kanyang gantimpala na naghihintay. Ikaw ang kapatid sa Panginoon, yan ang dapat na ingatan mo sa buhay mo. Hindi yung kayamanan mo dito sa lupa na ito. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala kung ano ang bagay yan. Kung iniingatan mo yung relasyon mo kay Kristo. Katulad po ng awitin, sino ang gantimpala natin? Si Yesu Kristo. Na kahit na anong hirap, anong pasakit, ano yung mga nararanasan natin, basta na Yesu Kristo ka sa buhay mo, siya yung gantimpala mo. A crown of righteousness that reward lay up for all. Na pagdating ng araw, yun yung tatanggapin niya. At yun din yung tatanggapin mo. Kung ikaw mismo maniniwala ka nito sa oras na ito na naririnig mo kay Pablo at pinangahawakan mo yan, mayroong karigati parang korona ng kaligtasan pagdating ng araw. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Kaya naghihintay sa akin ang korona ng katipala para sa mga mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang mga tao ng hukod ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Kaya dapat ito, oras na ito, dapat ikagalaman ka na sa puso. Lalo na, naririnig mo na, malapit ka na ng Panginoon. Dapat nga, galak na yung espiritu mo. Kasama mo na yung pamilya mo. Mag-anak, halika na kayo, magdito tayo sa Panginoon, malapit na nabalik ang Lord. Mga kapitbahay, linggo na yan, sumama kayo sa amin. Sagot mo, mamasahin ko. Hindi, sagot mo, mamasahin ko na. Alam niyo, gano'n na po yung kagalakan natin ngayon. Yung tayo po mismo, magiging kagalakan ni Kristo pagdating ng araw. Dahil, sabi ko dito, kundi sa lahat ang nananabig sa kanyang pagpabalik. Kapatid sa Panginoon, paano po ba tayo nagagalak? Kapag tayo gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado magagalak ka sa pagpabalik niya. Pero kung tayo ay sunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka magagalak. Dahil iba yung naghihintay sa mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ko ng Bible, sino lamang po yung malilikas? Yaong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Rewards laying out for us all. Para sa ating lahat po yan eh. Lahat natin parang yan para sa atin. Kaya nga stay in Christ, stay in my faith. Huwag ka papadaya sa kaaway, huwag ka papadaya kung paninda ang kaaway. At huwag na rin papadaya yung sarili mo sapagkat ang magsasabi, ikaw. Kasi alam niyo, itong kaaway nito na sinungaling, naghahanap na lamang po siya ng damay. Dahil siya, doon talaga siya patungo eh. Wala na siyang ligtas. Pero tayo, malaki pa yung pag-asa natin na maligtas tayo. Kaya lang ingatan natin yung ating kaisipan sa pagnaraya ng kaaway. Sabi nito, rewards laid out for us all, not to be only for all who love His appearing. Sa lahat ng nagkagalak sa kanyang pagdating. Amen? Nakahatag na po sa atin yung nagpipala ng Panginoon. Nakapangalan na yan sa iyo. Kahit nasabihin mong hirap na hirap ka ngayon, kahit sabihin mong wala-wala ka ngayon, pero nagpapatuloy ka sa kalooban ng Panginoon, pinaglilingkuran ko siya, gumagawa ka ng ganang, nakalilingkod at mabuti. Gusto ko malaman mo, may pangalan na yung isang corona doon. Para sa iyo. Huwag mo sabihin na hinihirapan ka ngayon sa pagpunta mo sa church kahit na malayo ka. Huwag mo paghinayaan yung bagay na yun. Na kahit na sabihin mo, nag-uubos ka na pamasahe, makapunta ka lang sa church, makapinig ka ng salita ng Diyos, makapagpingkod ka, makahain mo na, huwag mo paghinayaan na yun, sapagkat yun yung bagay na yun, kung bakit mayroon ka ng pangalan doon sa corona ng kaligtasan. That was your reward sa mga taong kaisa sa kalooban ng Diyos. Alam mo, marami pong mga Kristiyano ngayon, hinayang. Kapag nag-spend po siya ng buhay sa Panginoon, naghihinayang siya, sayang ang oras. Dapat ay tinatrabaho ko na lang, sayang ang oras. Dapat ito, kumikita ako. Huwag mong panghinayang yung mawawala sa iyo dito sa mundo ito. Dahil yan, kahit ingatan mo yan, mawawala sa iyan.
Pero ang kayamanan, gantimpala na hinahatag sa atin ng Panginoon, gusto ko manaman mo, huwag na huwag magbaba ang pangalan mo doon. Dahil naalaan talaga yun para sa iyo. Magpasalamat ka sa Panginoon kung ikaw sa oras na ito, mayroon kang ministeryo sa Kanya. Mayroon kang pag-uri na ginagampanan sa Kanya, magpasalamat ka. Dahil mayroon ng reward na nandun na naghihintay sa iyo at sa pangalan mo lang ngayon. Hindi maaagaw yan ang katabi mo ngayon. Kung parehas kayo naglilingkod, parehas kayo may pangalan doon. Your name was written into the book of life. Hindi lang sa corona na yung kundi, pati doon sa book of life, namin yung pangalan mo at walang sino na makakadala nun. Habang ikaw ay patuloy na naglilingkod at gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa oras ito, kapatid sa Panginoon, yun yung nagalakan ni Panginoon. Na sa paglisan niya dito sa mundong ito, hindi masasayang lahat ng kanyang mga ginawa dahil tatamasa siya ng putol na corona at si Jesus mismo ang magpuputol sa kanya. Heavens and world will outshine earth prices. Tandaan mo. Isa, natutuwa ka doon sa mga kinikita mo. Natutuwa ka doon sa mga nabibili mo kayamanan dito sa mundong ito. Tumatuwa ka sa mga material na bagay. Pero gusto ko malaman mo, pag tinanggap mo ito, corona ng kaligtasan na ito, this crown of glory, I tell you, hindi lang tuwa ang mararanasan mo. Sobrang nalampas kalooban ng Espiritu mo. For that kept his eyes on the prize. Ito natin yung ating paningin. Doon sa gantimpalaan ng langit. Hindi yung gantimpala dahil sa magaling ka sa trabaho mo, dahil sa magaling ka sa eskwela mo, dahil magaling ka sa pamilya mo. Alam niyo, dapat na pagtuunan po natin. Ito pinagtuunan ni Pablo kasi hindi masasayang po. Kahit na anong karunungan meron ka dito sa mundo, dito masasayang mo po yan. Pero itong biyaya ng Panginoon, gantimpala na naghihintay sa iyo, may laman, hindi po masasayang yan. Dahil sa iyan ay para sa buhay na walang hanggan mo. Pilipos chapter 3, verse 14. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Magtiis ka. Pagtyagaan mo. Kahit na nahihirapan ka, paglingkuran mo, Lord. Kahit mayroon mga umagalipos sa iyo, may pumipigil sa iyo. Huwag ka papipigil, huwag ka papitinan. Ipakipaglaban mo sila sa Kristo sa buhay mo. Kahit pinagtatawanan ka ng maraming tao at sinasabi sa iyo, ang napapaliw na walang mangyayari sa iyo sa mga ginagawa kaya sa Kristo. Gusto ko malaman mo, mas higit na makabuti ang ginagawa mo kaysa sa kanila. Matandaan ko po nung araw. May nagsabi po sa akin nung araw, parang daw po ako nababaliw. Dahil sinayang po yung kita ko. Sinayang ko yung trabaho ko. Sinayang ko yung pag-a-abroad ko. Sinayang ko yung magandang future ng aking pamilya. Sabi ko, Lord, okay lang. Kahit gano'n sinasabi nila sa akin. Dahil hindi nila alam kung gaano nagagalak ang puso ko na pagbiguran kita. Alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, kahit na po si Sister Mary, talagang ganit, kahit po sa akin, kung iwanan ko yung mga bagay nila. Sabi ko, Lord, okay lang. Dahil alam ko naman, ikaw tumawag sa akin at hindi mo hahayaan na masira ito mga bagay na ito ang ginagawa mo. Sa araw at doon na nagre-restore na lahat ng bagay. Kahit na doon, sumasala kami sa pagkain. Na halos mag-iiyak ka na lang dahil papasok po si Jessica po doon, elementary pa naman po siya. Wala siyang bago. Tapos meron po siyang video mo sa elementary. Inaabutan naman po siya ng isang biskuit. Natandaan ko pa po noon, doon po siya sa eskwelahan po doon, sa malapit po doon sa bahay nila Sister Karen. Tignan niyo po ito, yung ginagamit ng Panginoon. Minsan si Sister Karen na magdadala sa kanya ng bago niya. Hindi namin alam. Sabi pa kami kasi sa paglilingkod namin sa Panginoon, parang wala nangyayari. Pero sabi ng Lord, keep your faith on Him. Dahil yung natimpala ng mga pagpapagal na yan ay hindi masasayang pagdating ng araw. Ano niya, pinagawa yan sa kanila Panginoon po yun.
Unti-unti pinakita sa atin ng Panginoon sa kita ng kawalan. Halos alam niyo po nung araw yun, yung 5 piso, wala kami nun. Pag binilang ng ice cream, wala pero yun. Yung umiiyak po na masakit yung siya po ni Francesca to. Nag-iiyak po ba asawa? Wala kami gagawin ko. Pinutulog tayo sa Panginoon at manalangin Lord. Pakainin mo, anak namin. Kapatid sa Panginoon, ang nakakamanghano. Ano rin tayo na magpapalay kami, meron po mga ginagapit ng Panginoon. Magpapadala ng ulam, magpapadala ng kanin, magpapadala ng sabaw. Pinatagpunan mo ng Panginoon na hindi ka magpagulan, mapagkatulungan mo, dahil na hindi ka tayo ng Panginoon. Ikaw tayo hindi ka sobra-sobra tayo. Magkakalang na tayo, nakikita mo yung dalaw ng Diyos na buhay mo. Ano ba ito ba pag naranasan mo yung dalaw ng Lord? Sapat na po yun kaysa sa mga kayamanan na inaasam-asam ng mga tao na mga sanilitin sa mundo. Nalalaman ko lamang po. Kung maiintindihan nyo naman po yung ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay po natin, hindi naman tayo nilikhahan ng Lord dito para magpayaman eh. Nilikhahan tayo ng Panginoon para magpayaman doon sa halian niya. At yung tulong inaagaw at inanakay sa atin ang tao eh. Na ipinagpipilitan natin, kailangan maging mayaman ako dito sa pagkat ito. Kung hindi naman galing kayo sa Kristo, masasayang lahat ng pagpapagal mo. Alam niyo, isa na kapag pamana ng Panginoon ng buhay ng isang tao, walang iba kundi si Yesu Kristo. Noong araw, kapag humahayo kami, kinukwento ko nga po yan sa mga magagawa ko dito. Sabi ko sa kanila, noong araw, kami po nila Sister Carino, nila Dave, nila Paul, yung mga dati kasama ko po dito. Pag humahayo po kami dito, lahat-lahat na po kami, nakakarating kami ng kami, lahat-lahat po yan. Bibili na po kami ng ice water. Ibalik natin, lakad na naman po kami pabalik. Masaya po kami. At sige na rin, mga naglilingkod sa Lord. Sabi ko nga po sa kanila, ngayon, mahal ko tayo, may kanya-kanya tayo sa sakyan. Pag napagod tayo, may nadaanan tayo, mga puso-puso, kakain tayo, mamimiriyan tayo. May mga nasisimulan tayo. Pag huling natin, nakain na lamang po tayo. Kapayaran nito, di pa namin alam kung sa palihan po ang pagkain natin. Minsan, mananalpos kami ng kampong. Iaadal na lamang po namin yan. Nalayo kami ng tarlak, wala kayong mapasakit. Minsan, makikiusap lang sila tayo, sila Paul sa konduktor. Pasensya na po kayo, kulang-kulang pa po sa namin. Sasabihin sa kanila ng pagpapawawin na sila. Yung journey po ng paglilingkod, masarap basta naranasan sa mga Kristo. Hindi po yung masarap na pagmulawi sa paglilingkod. Kailangan may sakripisyo para maramdaman mo na si Kristo sa buhay niya. Sabi ng kapatid ko po nung isang araw, sabi niya, ang hirap na talaga mag-minister ng tao ngayon. Kahit sinusundo mo na sila, pino-operan mo na sila ng mga bagay-bagay, ayaw pa rin nila lumapit sa Panginoon. Pero sabi niya gano'n sa akin, pero ang masalaw, kahit tinatanggihan tayo ng tao, nananatili tayo nakagagawa for the glory of God. At yung gusto ko na malaman ko ninyo, hindi yung kaginawahan na panlupa, kundi yung kaginawahan sa puso at espiritu natin na pagdating ng araw, may nagpipala tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi po ako sa mana pagpalaki ng buhay niyo sa mga material na bagay. Pero gusto ko lamang po sa inyo na habang pinagpapatakan ng Panginoon, magsakripisyo ba para sa iyong pasasalamat kay Yesu Kristo. Mag-akay ka ng kaluluwa. Gawin mo yung ginagawa ni Pablo. Na kung saan kahit matulog siya, kahit mapahirapan siya, matulog siya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglilingkod niya dahil ipinapakita niya yung galak sa puso niya na maranasan si Yesu Kristo everyday na gumagawa siya. Alam niyo yung paglilingkod na may kasama sa kondisyon? Si Kristo po yun. Sapagkat hindi mo makagawa ng isang tao na maglingkod na may sakripisyo
kung wala si Kristo. Si Kristo yung sakripisyo natin eh. Siya yung nag-andor ng kanyang buhay, kaya pasalamatan mo siya. Kung nagtitiis ka sa paglilingkod mo sa Panginoon na kahit na inaabot ka ng kawalan, inaabot ka ng mga pagsubok, inaabot ka ng paguluhan, pero nananatili ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon dahil nararanasan mo si Yesu Kristo. Tayo ba lahat magsitayo sa Panginoon? Hinihiling ko sa oras nito, sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, hinihiling ko na lagyan tayo ng Espiritu ng sakripisyo ni Kristo upang maranasan natin ang kaluhalitian at presensya niya sa buhay paglilingkod natin. Sapagkat hindi lahat ng buhay na masarap ay masarap. Kung minsan, yung mga nandun sa dumaranas ng kahirapan dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sila pa nga po yung mayaman eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, sila nag-aakala na mayaman, subalit ha sa Espiritu. Masarap po ng paglingkod ng Panginoon sa buhay natin. Kahit na po ganito ang kalagayan. Ito sinasabi ng iba, just wasting our time to serve God. Because we can serve God in our own way. Hindi po kayo ng paglilingkod sa Panginoon eh. Ang paglilingkod ay nakabase sa kalooban ng Panginoon. Pag nilalaan tayo sa mahirap, dumaan ka doon, paglilingkod ka. Huwag kang gagawa na sarili mo pamamaraan. Tapos saan pag-linya, tinapangalayan lamang sa kagustuhan mo. Sabi ko nga po, ang paglilingkod sa Panginoon, isang lumakapaya sa pang-araw-araw na pagbubuhay mo. Para mag-test na Lord, kung talagang totoo ang manipaltayan mo sa Kanya, talagang totoo na nilingkod ka sa Kanya. Come on, accept the challenge of God about your faith in Him. Ang nabibigay challenges ng Panginoon, yung sunog sa ng Panginoon, patunayan mo sa Kanya na totoo ang mananampalatayaan mo sa Kristo. Pakita mo sa Kanya na totoo ang dapat ka nananalig sa Kanya. Paglingkuran mo siya ng buhay mo. Huwag kang bibigil. Huwag kang nakatawas. Sapagkat sa paligsahan, kailangan marating mo ang hangganan ng finish line. Gusto ko manalo sa laganan na ito. At pusin mo ang paligsahan. To be ready and to have an understanding in God. Run well to Jesus. Run well in your faith. Run well in your Christian ministry. Run well. Hanggang marating mo ang buhay na walang hanggan kasama ang kapiling si Yesu Kristo. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Sa oras na hindi mo sa Panginoon na bigyan ka ng tapang, bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng manawaway, bigyan ka ng endurance to keep your faith, to run well in the race. Kung hindi mo sa Panginoon, ibibigay sa iyo ang Diyos sapat-sapat siya ng pagkalit. Bigyan mo sa Kanya para maranasan mo kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoon sa pamamaraan ng Diyos at hindi sa pamamaraan ng tao naman. Huwag kang maglilingkod sa pamamaraan mo. Maglingkod ka sa pamamaraan ng Yesu Kristo ayon sa kalooban ng Diyos. And you will receive the reward of crown of glory ng Diyos ang maglalagay ng ito at pagpapagod sa iyo. Awal sa Panginoon mo sa langit at nakakawin ito. Nagyan ka na. Tuloy-tuloy mo na. Laban na kapatid sa Panginoon. Ipagpipaglalay mo siya sa Kristo at nagkakaligtasan. Run well! Run well! Run well! Hallelujah!
Iparamdam mo sa Panginoon yung totoo pag-ibig mo. At sa pamamagitan ng iyong paglilingkod at pagtitiis para kay Kristo, mararamdaman niya yung pusilan na pag-ibig ng isang taong naglilingkod na katulad mo. Huwag ka susuko sa laman. Ilaban mo si Kristo dahil kailangan mo siya at kailangan tayo na mailigtas ng Panginoon. Mahirapan yung mga pinagdaraanan. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon, pag may kahalong hirap, ang ibig sabihin niyan, kasama mo si Kristo. Hindi ka iiwan ni Jesus. Sapagkat alam ng Panginoon na habang nahihirapan ka, kailangan mo siya. Kasi mo kapatid sa Panginoon, kapag ang isang tao nahihirapan, kailangan niya ng katulong. Kailangan niya ng tutulong sa kanya. Alam ni Jesus po yung bagay na yun. Na kapag ikaw nahihirapan ka sa mga bagay na ginagawa mo for the glory of God, tutulungan ka niya. Kasama mo siya. At sa oras na ito, huwag ka manalan lamang sa sarap ng paglilingkod, kundi kailangan may hirap din. And make it to accomplish every ministry that will give it to you by God. Tapusin niyo. Huwag ka papayag na unfinished yung mga bagay na ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Bigay sa iyo ng Panginoon yan dahil nagtitiwala siya sa iyo. May tiwala ang Panginoon kung bakit binigyan ka ng ministry. May tiwala sa iyo mismo. Kaya pagtagumpahin mo, yung laban mo, ay gusto ni Jesus magtagumpay ka. Walang lingkod ng Diyos na hindi nagkakagumpay. Hindi mo sa Panginoon, Lord. Pagpili mo tapat hanggang wakas. Huwag mong hayaan, Panginoon, na panghinaan ako ng loob. Huwag mong hayaan na bumitiw ako sa labanan, Lord. Gusto ko magtagumpay. Gusto namin magtagumpay, Lord. Bawat naglilingkod sa iyo, Panginoon, gusto namin magtagumpay. At gusto namin, Panginoon, sa pagdating ng araw katulad ni Pablo, Lord, yung kami sa iyong pananaharapan at ipapatag mo sa aming ulo ang korona ng namulatian. Panginoon, ito lamang yung gusto namin, Lord. Hindi na namin nahagad, Panginoon, ano man sarap na mundo na ito. Sa pagdating namin, Lord, malapit ka na lumalik. At alam namin lahat kami hahampong dito, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord, ihanda mo kami lahat. Bawat isa sa amin na narito, Lord, simula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa church dito, Lord, ingatan mo kami lahat. At isang araw, Lord, haharap kami sa iyo. Tatanggapin namin ang puno ng corona, Lord, sa iyong kalwalatian. Panginoon, hindi mo pagkakalit sa amin ang mga bagay na ito, Lord. Tulungan mo po lamang kami, Panginoon, na magawa namin ang nais mo, ang kalooban mo sa buhay na ito. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Kasama ka namin sa labanan. Kasama ka namin sa takbuhan. Kasama ka namin, Panginoon, maging sa aming hirap. Kasama ka namin, Lord. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin, O God. Pinatunayan mo lamang, Panginoon, ang sinabi mo sa amin, Lord, that you will be with us until the end of this age, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Patuloy po kong iingatan sa iyo, Lord, ang bawat kapatiran na narito ngayon, Lord. Pagkatagin mo sila sa Espiritu at sa kanilang ugnayan sa iyo, God. At hayaan mo, Panginoon, na magkaroon sila ng kagalakan sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakripisyo, Lord. Kagalakan na nagbumapaw sa kanilang piso, Lord. Ang hayaan mo ng Lord Diyos, Panginoon, ang maging katipanan nila sa buhay ni ito, God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po bawat isa ng ayaw sa iyong kalooban, O God. Siksipin ka tumahapaw ng pagpapala, O Lord, sa Espiritu
Panginoon, at sa mga bagay sa kanilang pamumuhay, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na masigit na lumalim ang ugnayan nila sa iyo, O God. Upang na sa ganun, Lord, sa pagharap namin sa iyo, O God, manaya kami, Panginoon, na papapasok yan sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Lord. Pinaselyo ko po sa iyo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang bawat aral. Hindi namin makalimutan ito, O God, at hindi na awin ng kaaway, O God. At hayaan mo maging kayamanan namin bawat napakinggan po namin sa aral na nagmumula sa iyong apostol na si Pablo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Inatan mo po kami sa aming mga patuloy. Maluwalhati po kami makarating sa aming mga tahanan. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan at sa aming pupuntahan. Panginoon, patulong ka na siya, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa, O God, at bawat sasakyan namin, Lord. Pagiging mo po ang aming tahanan, Panginoon, upang makapagbigay kami ng kagalakang espiritual, Panginoon, sa aming mga kapatid na nariyan, O God. Ihanda mo po, Panginoon, ang lugar na yan, O God, at maluwalhati, Panginoon, na mapakinggan po nila, Panginoon, ang napakagandang aral ng katapatan po na sa iyo, O God. Salamat po, Panginoon Jesus. Salamat po sa biyaya mo, pagpalain mo ang church na ito, Lord. Patuloy ka magpakyan ng mga manggagawa, Panginoon, upang maging kaisa namin, Panginoon, sa lahat ng gawain para sa karangalan mo, God. Salamat po, Panginoon Jesus. Sa iyo po namin ibinabalikan lahat ng kapuri at karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen. God bless po.